Hello po. Good morning po, Dr. Tiffany. Si Bea Gaza de Guzman po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Saka si Steph po. Sige, hi, good Good morning. morning po. Pa-audio check lang po tayo, Doc. Please count to 1 to 5 po. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, loud and clear. Sige, standby na po tayo. Okay. Naririnig ba yung background songs ko? Nasa province kasi ako eh. Wala naman po. Malinis naman Okay. po ang audio. Apa. Thank you. Yo. Kabalikan o kaibigan, maaasahan kailanman, di iyong malalapitan. Pag-usapan natin yan. Okay, magandang araw po sa ating mga taga-pakinig at taga-panood dito po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman po ang ating palatuntunan nakasentro sa mental health awareness and education. Siyempre, kami pa rin po ang inyong kasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman. At ako naman po si Steph Vicente. Ayan, at para sa episode ngayong araw ng palatuntunang Warm Heart ay meron pong naging issue no nitong kamakailan, Steph, kung saan may pahayag po patungkol sa paggamit ng mental health medication at ang kaugnayan po nito sa tendency, trigger warning lang tayo no, Steph, na mag-suicide, no? So kailangan nating linawin 'yan. Pero bago 'yan, syempre, Steph, Siyempre, sasabihin muna natin sa ating mga tagapakinig. Tayo po ay napapakinggan at napapanood live sa Radyo Pilipinas World Service sa official Facebook page at YouTube channel. Napapakinggan din tayo sa online radio o sa audio streaming sa inyo pong mga service, syempre sa pakikipagtulungan ng ating Presidential Broadcast Service at sa United States Global Media o iyon pong dating kilalang Voice of America. Sa mga sumusunod na shortwave frequencies, meron po tayong dalawang programa. Ang English program po tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. sa shortwave frequencies na 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Iyon naman pong Filipino program para po sa mga overseas Filipino workers at seafarers. Mapapakinggan sa mga sumusunod na shortwave frequencies 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. So kagaya ng nabanggit kanina, meron tayong pag-uusapan. Steph, sino ang ating makakausap ngayong araw na ito? At upang magkaroon tayo ng malalimang talakayan patungkol sa ating napiling paksa sa episode na ito ng Warm Heart ay makakasama nating muli dito sa ating programa. Walang iba kundi si Dr. Tiffany De La Cruz. Isa po siyang psychiatrist mula sa National Center for Mental Health o NCMH. Doc Tiffany, welcome back po dito sa Warm Heart. Good morning. Good morning po. Thank you po, Doc, sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. No, kagaya po na nabanggit namin kanina, no, kasi meron pong inilabas na pahayag ang PPA, no, tungkol sa paggamit
antidepressant at kung ano po ang kaugnayan nito sa suicide. So, Doc Tiffany, maaari niyo po bang ipaliwanag kung ano po yung kaugnayan ng mental health medication sa suicidal ideation o suicidal tendencies? Okay, so ang usual na binibigay natin kapag merong suicidal ideation ng isang tao ay yung mga tinatawag natin na antidepressants. So maraming klase yung antidepressants, pero meron din namang iba, meron din tayong tinatawag na neuroleptics or yung mas kilala bilang antipsychotics. So halos lahat ng mga ito ay nakakatulong actually sa paglaban ng suicidal ideations. So obviously it's going to be linked kasi ang mga tao na nagkakaroon ng suicidal thoughts, malamang nakikitaan na gumagamit ng mga gamot na ito. Mm-mm. So indirectly medyo obvious naman na malilink talaga na umiinom kasi siya ng gamot na ito kaya nasusuicidal ideations. Whereas in reality, ginagawa kasi ng mga doctors natin, meron siyang ganitong nararamdaman, nagkakaroon siya ng mga suicidal thoughts. So bibigyan siya ng lunas, which Mm-mm. is those mental health medications. Kapag umiinom ka ng mga antidepressants, mostly, magsisimula kasi yan na, syempre, side effects muna bago mo Okay. makita yung actual na paggaling. Very Okay. common ito sa mga antidepressants in general. So, what it does is, it tends to stimulate muna ikaw. Kung ikaw ay merong karamdamang pangkaisipan, ang unang pag tapos nabigyan ka ng antidepressant na ito, ang mararamdaman mo parang mas mahigit yung mga usual na nararamdaman mo tulad ng mga anxiety, medyo matinding kalungkutan, minsan pati yung suicidal thoughts mas nagiging intense. We have to observe this first kasi after a few days, nawawala din siya. Yun lang talaga siya. So, may iba parang nagugulat na bakit ako nagkakaroon ng suicidal thoughts or bakit mas intense, uminom na nga ako ng gamot. Mm-mm. So, Mm-mm. may mga ganoong Tapos, meron din po tayong mga studies way back pa, mga 2010s pa yata or early 2000s, kung Mm-mm. saan napansin na linked siya sa nagkakaroon ng suicidal gestures and suicidal ideations yung mga kabataan. Yung mga kabataan na tinutukoy ko ay yung mga tao na 25 years old and below. Kumbaga the youth no. Mm-mm. Yung mga ito, napansin na, sorry, medyo maingay sa background. It's okay po. Anyway, oo. Anyway, yung mga napapansin na napapansin sa mga kabataan na ito, yung nila, mas nakakaisip sila ng mga suicidal ideations. So maraming pagsusuri na bakit nakakaranas sila and bakit sa kanila lang talaga ito napapansin sa mga tagta 25 years old and below. Kaya kung mapapansin ninyo, kapag nakakita kayo ng isang antidepressant, meron din na tinatawag tayong black box warning kung saan Okay. sinasabi dito na maaaring makaranas ka ng suicidal ideations and baka mas magkaroon ka rin ng lakas ng loob na mag-suicide. So, may iba naman ang sinasabi na baka kasi very stimulating nga 'di ba si antidepressant especially on the first few days of taking the medications. Okay. Ang naman nito, usually kasi kapag ikaw ay may depression, wala ka talagang gana, pagod na pagod ka parate, itaas man lang ang iyong kamay, hindi mo na kakayanin or Mm-mm. napapagod ka na agad. So, bibigyan mo ngayon ito ng antidepressant which gives them the energy to do whatever, well, everyday things like activities of daily living. Okay. Ngayon, kung yung suicidal thoughts is very, very strong in the first place, sila yung mas may tendency talaga na gawin kasi nandun na yung thoughts in the first place. So para Karon ma-amplify oo, po siya. oo. Oo. Nagkakaroon kasi sila ng energy na para gawin na yung mga thoughts na yon. Okay. So basically, Dr.
Tiffany, bale, meron po talagang basihan na iugnay yung antidepressant sa suicidal ideation. Kumbaga, pag nag-take po ang isang pasyente ng antidepressant, for example, meron yung initial days upon taking the meds na mas intense po yung suicidal thoughts. Tama po ba? Yes, pero be careful lang din kasi hindi lahat yon nangyayari. Okay. So, ano lang yon, mangilan-ngilan, sobrang rare ng mga incidences na yon. Okay. So, kailangan mga first times, since may report, syempre, vigilant yung doctor mo doon. Babantayan ka talaga na baka magkaroon ka. Pero more often than not, wala namang nakakaranas nun. Okay. Doc Tiffany, para po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, syempre sinasabi natin na itong instances na to ay bihira lamang. Sabi niyo po, very rare. Pero meron po bang steps na ginagawa ang kagaya niyo po mga doctor o psychiatrist kung saan nagbibigay tayo ng pamamaraan kung paano. For example, kailangan po ba kapag unang beses siyang o ang pasyente na nagtatake ng antidepressant at parang nakikita ng isang psychiatrist na or sabihin na natin na kasama talaga siya dun sa safeguards ninyo na i-expect yung mga ganitong circumstances na maa-amplify nga po yung suicidal ideation. Meron po bang pamamaraan kung paano pag-ingatan lalo ang isang patient? Mm. Usually, ang ano talaga namin is ini-inform namin yung pasyente. Okay. Education is of course your best defense sa mga ganitong klase. So, una, syempre, matatakot siya, bakit mas nararamdaman ko ito? Pero, since na-reassure siya ng doctor na this is very common that you may experience these things, mas madali nilang na-handle and mas madali nila matanggal sa isip nila yung mga suicidal ideations. Another thing din na syempre kung meron silang suicidal thoughts, lahat kasi na suicidal thoughts, kailangan nating seryosohin. So, pag yung ganyan, kung halimbawa merong available na tao, usually binibilin namin, o bantayan nyo tong bantayan nyo tong kamag-anak ninyo, or bantayan nyo tong mahal nyo sa buhay. Kasi syempre, meron siyang pinagdaraanan ngayon, and minsan, mahirap na kalabanin, lalo na ang sariling isipan. So, pag yung mga ganun, iwasan na lang po na meron siyang access sa mga methods kung paano magpakamatay. Inaalam din namin kung in the first place, baka meron kasing meron talagang suicidal ideations. Usually kasi yun talaga ang yun naman talaga ang presentation bakit nagpapa-check up in the first place. Nagkakaroon talaga ng suicidal ideations. Very rare yung nauna si antidepressant or any other kind of mental health medications bago yung suicide. It is always the suicide first, the suicide ideations or the attempt bago tayo magkakaroon ng gamot, bago pumasok sa gamot. So yung pag ganun, titignan natin kamusta ba yung intent niya, kung nagkaroon na ba siya ng actual plan. Kung nagkaroon siya ng previous attempt, kasi pag syempre nagkaroon ka na ng lakas ng loob na mag-attempt before, most likely magkakaroon ka rin ng lakas ng loob mag-attempt ngayon. So, syempre isa-safeguard pa natin yung yung ating mga service users. And of course, kung in cases na meron silang nararamdaman, gumagawa kami ng mga plans para pag maranasan niya to in the future, ano yung gagawin niya. So, binibigyan namin sila ng mga crisis hotlines para pwede nilang tawagan. Para kung halimbawa, hindi nila masabi ito sa mga loved ones nila, meron silang matatakbuhan para matulungan sila. Okay. Doc Tiffany, matanong ko lamang po, paano po ba natin ma-distinguish kung talagang yung medication, yung nagpapalala dun sa suicidal tendencies o sadyang meron lamang progression ng underlying condition ng taong mayroong mental health illness or disorder? Sorry, pwedeng paulit-ulit yung question na medyo nag-choppy sa part ko kasi. Sige po. Bale po, paano po ba natin ma-distinguish
kung yung gamot po talaga yung Wala. nagpapalala doon sa suicidal ideations o meron pang underlying condition behind that. Doc? Oo. Medyo nag-choppy. Sorry. Ano ulit yung question? Okay, Sure ulitin po ni Steph. Sige po. It's all right po. Ganito po, paano po natin madi-distinguish kung yung gamot po talaga yung nagpapalala doon Yung gamot sa ay- suicidal ideations o meron pong underlying condition na po na dapat, kumbaga, ay i-watch out. Okay. Sa pagkaintindi ko ng question ha, Mm-mm. kung mas nagpapalala ba yung mga gamot or meron na ba talaga silang underlying condition? Mm-mm. Tama ba? Okay. Usually, meron na silang underlying condition. Kaya nga tayo nagbibigay ng gamot na ito para sa kanila. Studies have shown kasi talaga na napaka-effective ng mga gamot na ito. Meron din, pag mataas yung sales, this one is sa marketing naman na research din. Sa ibang bansa, sila ng research kung saan nakita nila na kung saan mas mataas ang sales sa mga antidepressants and other neuroleptics and mood stabilizers, kung saan mataas yung mga sales noon, mas mababa ang suicidal rates. So, meron tayong nakikitang pattern na doon. Okay, so mataas yung sales nila, ibig sabihin noon, mas nababawasan yung mga tao na may nakakaisip ng suicide. With regards sa mas nai-intensify, actually it doesn't. Mas pinapababa niya yung suicidal thoughts na yon. Or at least, kung hindi man matanggal ng mga gamot na ito, nababawasan niya or natatanggal niya na hindi na ganun ka strong yung thoughts na yon compared sa pagwala silang gamot. Okay. So, umpisa lang talaga, yung very first few na pag-take ng gamot, doon mo siya mas mapapansin na parang medyo lumalakas yung thoughts or parang mas madalas ko siya maisip. And this is because of the side effects of the medications, which is to stimulate yung natin. Yung stimulating kasi yung mga gamot na yon sa atin. Opo. Ayun, Doc Tiffany, kaya po natin to pinag-uusapan kagaya ng nabanggit ko sa unang bahagi ng ating palatuntunan ay dahil po naglabas ang Philippine Psychiatric Association Incorporated o PPA ng opisyal na pahayag tungkol dito sa clarification ng kung ano po yung kaugnayan ng mental health medication sa suicidal ideation ng isang pasyente. Although hindi po categorically nilagay doon sa statement kung bakit sila nagpahayag ng ganito, alam naman po natin in the previous weeks na pinag-uusapan yung again, trigger warning, mag-practice po tayo ng self-care, lalo na po sa mga tagapakinig at tagapanood na kailangan po ng self-care habang pinapakinggan itong usapin na ito. Yun nga po na yung issue tungkol po sa suicide ni former Department of Public Works and Highways Undersecretary Kathy Cabral, kung saan nasabi na po ng PNP na kumbaga parang suicide nga po yung dahilan, although ang kanilang forensic examination nagpapatuloy pa rin po and other investigations regarding this, pero yun po yung kanilang initial finding at parang iniugnay po agad-agad yung pagkahanap nila ng mga antidepressant, gamot, doon sa kanyang gamit at yun po yung kumbaga ipinalalaganap na balita o impormasyon. Ngayon, nakahanap din po sila ng yung gamot para sa pampatulog, kasi parang doon na hinuha na meron siyang insomnia or hirap siyang makatulog. Ngayon, ang tanong namin, Doc Tiffany, ang insomnia po ba ay sintomas ng depression? Okay, sige. So, yeah, I do stand with the PPA with regards to this. Suicide is very, very complex. Even before, no, hindi lang yan dahil may problema, ganyan, or depressed.
maraming kwento ang suicide. Hindi lang yun doon. Mm. Nagtatapos. With regards naman sa hirap sa pagtulog, insomnia in general can mean a lot of things. So, hindi porket na meron kang insomnia, ibig sabihin meron ka ng depression. Okay. Pero yes, it can be a symptom. Yun yung ano dun yung word, it can be a symptom. Okay. However, it is not an absolute na dapat may depression kapag meron ka insomnia. It just means a lot of things lang. Okay. So, di ba tayo, pag meron tayo, kunyari, ikaw, may regular kang problema sa pera, problema sa pag-ibig, problema sa pamilya, nag-aalala ka, di ba minsan hindi ka rin makatulog? Minsan Yes. nag-isip ka all throughout the True. day, tapos hindi ka makatulog for some reason. So, we can all have insomnia. We can all have difficulty in sleeping. Yung iba, nagte-take kasi ng gamot dahil hindi na nila kaya or kailangan na nila ng gabay mula sa doktor para magkaroon ng makatulog na maayos. Meron namang iba na iinom ng mga pampatulog na gamot na ito na nabibili lang sa inyong suking tindahan. Kasi may ibang mga pampatulog na madaling bilhin, 'di ba? Okay. So hindi naman natin alam kung ano talaga yung pampatulog na binigay. Pero maaari kasi talaga yung si undersecretary, baka meron din talagang nararanasan na mental illness. And even then, kahit sabihin mo antidepressant yung binigay sa kanya, hindi naman yun conclusive na may depression ito. Maaari ibang klaseng sakit din yung meron si undersecretary. Maaari mga sakit na ito nagdudulot ng hirap sa pagtulog. Siyempre tulad nga ng sinabi ko, simpleng problema nga minsan hindi na tayo makatulog eh. Mm-mm. Lalo na pag merong ibang sakit. And Mm-mm. it doesn't insomnia is not strictly restricted with mental illnesses. Some illnesses also brought about insomnia. So an example niyan, yung mga cancer, yung mga tao may cancer. Okay. Kung maya't maya ginigising ka ng mga sakit sa katawan o pagkirot, magkakaroon ka ng insomnia. Minsan hihilingin mo na lang, gusto ko na matulog, sobrang pagod na ako. Mm. Gusto mo ng good sleep kasi sleep is very regenerating eh. Pag yung mga ganon, syempre may tendency ma-depress din, malungkot din kasi nga hirap sila makatulog. Mm-mm. So yun na, insomnia doesn't automatically equates depression, but merong ibang taong meron depression na nakakaranas ng insomnia. Eto naman po, totoo po ba na ang mga Usually nakakatulong sa ibang tao, baka hindi maging sapat kapag meron siyang high pressure environment. Tama po ba? Yes po. Okay, sige. Although nakakatulong kasi talaga si comprehensive treatment. Syempre pag inom ng gamot, having psychotherapies, lifestyle changes, Mm-mm. those will those would actually help. Ngayon, ang iniisip natin kasi na nagbagong buhay ka na, nag-ayos ka na ng ng lifestyle mo, tapos iniiwasan mo na yung lahat ng mga lugar o kaya mga tao na nakakakos sa'yo ng mga high stress. Pero despite this, if you're still living under that, medyo mahirap makapag-recover, mahirap mag-heal. So, parang ihantulad na lang natin yan sa sugat, no? Kung ikaw ay nasugatan, di ba kung aalagaan mo tong sugat na to, mabilis lang gumaling. Mm-mm. However, if etong sugat na to, mayat maya nasusugatan, di ba, makapapansin mo, mahirap siyang gamutin. Kahit gamot ka ng gamot, may sugat na naman. So, aasikasuhin mo na naman siya. Worst case, baka mag-infect. Meron din yung parang nagpe-peklat siya, tapos yung peklat, nagkakasugat na naman. Parang ganito rin yung pamumuhay natin under a highly stressful environment. Okay. So, kahit na umiinom ka na ng gamot at nagsa-psychotherapy ka and you're availing all of those lifestyle changes, medyo mahirap pa rin mag-recover. Pero between walang ginagawa about it and may ginagawa ka about it, definitely, mas makakatulong kung may gagawin ka tungkol dito. Oo nga Gagaling naman. at gagaling ka, pero mas matagal kumpara dun sa iba. Mm-mm.
Oo, tama naman po. Napakagandang punto, Doc Tiffany. Follow up po doon, paano po nakakaapekto itong high pressure environment o sabihin na lang natin mga external factors kagaya ng social and spiritual na mga stress dito po sa clinical mental health treatment? Okay. Clarify ko lang po muna paano ba yung social and spiritual stresses. Okay, mga social, sige sabihin na natin, for ano na lang, para relatable sa ating mga tagapakinig, i-base na rin natin doon sa original case natin, yung kagaya po doon sa isang public figure na nasa sa ilalim sa mga kritisismo at pressure ng taong bayan sa kanya. Syempre, para sa kanyang pakikipagharap sa mga investigasyon o pagtatanong ng taong bayan, siguro ganon, mga tipong ganon. Or spiritual, siguro pagtatanong sa sarili kung tama ba ang ginagawa, mga ganon. Okay. Sige. Just so we're clear, social And aspect is the people spiritual. around us. Yes. And the spiritual aspect is yung ano mo, yung beliefs mo and your purpose in life. I think yun yung ano. Just so clear tayo, no? Yes. Etong mga eto, yung social and spiritual aspect natin is very protective. Kung ikaw ay nasa very loving na environment, may mga kaibigan ka na nagmamahal sa'yo, may mga kamag-anak ka na poprotektahan ka, or meron ka mapagsasabihan ng mga ano mo, sama ng loob mo, syempre ito ay kaya kang protektahan. At the same time, in terms of spirituality, kung alam mo yung purpose mo sa buhay, if you know that you're here in this world to give to others, to serve others, usually na-associate kasi natin ang spirituality with our faith. So kung bukas sa loob mo, maganda ang faith mo, and maganda yung maganda yung pakikitungo mo sa sarili mo at sa Diyos, ito ay pwede ka talagang protektahan mula sa mental illness. Kahit sabihin mo na lahat ng kamag-anak mo may sakit sa isipan, pero if very strong tong dalawang ito, most likely kaya kanya protektahan mula sa sakit. Ngayon, this too can also be a double-edged sword. So, Yes. kung halimbawa, it's the complete opposite naman, na yung in the social aspect, wala ka namang malapitan, or lahat ng tao nakatingin sa'yo, kinikriticize ka, syempre ang bigat ng pakiramdam eh. That also chip away on your mental health. So kung halimbawa may sakit ka na in the first place, tapos magkakaroon ka pa ng gantong criticisms from all over the place, na kahit saan saan ka pumunta, yun ang maririnig mo. Siyempre, maaapektuhan ka. It can be triggering. And kahit na pinoprotektahan ka ng gamot at pinoprotektahan ka ng ng therapy mo with your mental health expert, maaaring maapektuhan ka pa din, and maaaring hindi pa rin nila ikaw matulungan in this aspect, especially if it is so overwhelming ng katulad sa kanila, ha. Sa regular na tao, regular na mamamayan, syempre hindi naman tayo lahat nakikriticize eh. Maaaring maging overwhelming, maaaring matalo, pero it doesn't mean na matatalo siya. So ang ano pa rin is therapy, talk with your doctor, have that protective people around you para meron tayong mga values na alam mo yun, bata pa lang tayo, ninuknuk na talaga sa atin eh. Ngayon, if you're going against your values, you are going against yourself. And this would make you question things tulad ng sinabi mo, na tama ba itong pinagkagawa mo. There is sometimes a very gray area with what is right and what is wrong. Kung halimbawa, pinalaki ka sa environment na hindi medyo obscured or parang ito kasi yung way of life natin, so you should follow this kinds of way of life. Then, kung halimbawa sinasabi ng iba na iba pala dapat, or baka kasi hindi rin nila naiintindihan na, or magkaiba lang tayo ng perspective in what is right and what is wrong. Syempre, gray area nga yung tinatawag natin. So, tawag natin dito is the psychological aspect of an individual, no? Which is also either very protective kung very strong siya,
or it can be it can lead you to an illness kung hindi siya mapapangalagaan. Um, Meron din yung siguro para lang lahat nakaka-relate in terms of mental health. So, 'di ba meron tayo yung maririnig na meron silang pinaniniwalaan, yung mga tinatawag nating kulto, no? Meron Yes. silang mga pinapaniwalaan and they believe that they are doing this for their own faith, for their own spirituality. However, it is being used against them. Mm-mm. So, ang ending is they end up taking their own lives kahit na hindi naman talaga nila gusto yun eh. Pero kasi because of the strong faith and yung meron silang na-meet na spiritual leader na nag-encourage noon in their belief, siyempre mapapaniwala sila, ginagawa nila yon. Mm-mm. So, if generally, these things should protect you from having mental illness. Pero if hindi maganda, yan nga, sabi mo, nagiging causes of stress siya, then it can also lead to other mental illnesses. Mm-mm. Speaking of causes of stress, Doc Tiffany, balikan ko lang. So habang nangyayari po itong mga ganito sa kumbaga internal struggle ng isang tao, may mga pagkakataon yun nga, balik tayo sa insomnia na hindi nakakatulog ang isang tao. Nakaka-relate tayo dito, simple yun nga, sabi niyo, problema sa pera, problema sa pamilya, o kahit na anumang problema, minsan di talaga tayo nakakatulog kahit na hindi pa naman siya diagnosed as insomnia. Pero sa mga meron po talagang insomnia, nagfa-factor in po ba ito sa overall na panganib ng suicide or yung suicide risk na tinatawag ng isang pasyente? Okay, yeah. The answer to that is yes. Okay. We have to remember that sleep is very vital to us. Hindi natin yan ginagawa kung hindi yan importante, no? So it's a very it regenerates certain parts of our body, it regulates our hormones, pati memory natin kasi is natutulungan ng tulog, mas solidify yung ating memory because of that. Ngayon, ano mangyayari pag hindi ka nakakatulog? Siyempre, yung memories natin, medyo hindi tayo mas nakakaalala. And part of na maapektuhan is our cognition o yung pag-iisip natin. So, instead na kung halimbawa, ikaw nakatulog ka, mas maayos ka naman you take things well, or mag-iisip ka sa bawat gawa mo or bawat galaw mo. Pag-iisipan mo siya maigi. Ngayon, kung hindi ka makakatulog, what would happen? At this would be the opposite. So, magiging impulsive ka, mas magiging insensitive ka. Ngayon, i-relate natin to sa tunay na buhay. Kung halimbawa, siguro lahat naman tayo nakaranas, nagpuyat tayo, konti lang yung tulog, let's say 1 hour or 2 hours of sleep lang yung nagawa natin. Kung mapapansin mo, mas mabilis ka mairita. For some reason, yung parang, ang bilis, may sinabi lang na hindi maganda tong taong ito, parang inis ka na or galit ka na. 'Di ba? Ewan ko kung naranasan mo 'yon. Meron na yung iba, wala ka nang pera pero meron ka kasi nagustuhan na tipuhan, ay bibilhin ko kaagad ito. Parang hindi ka na nag-isip na, oy, may budget tayo, bakit ko ba binili yun? Hindi mo na naiisip yun eh. And yun yung mga napapansin. Ngayon, if ikaw, kasi pag insomnia, tinawag natin, insomnia talaga, hindi ka talaga nakakatulog at all, or kung makatulog ka man, it's very, very little. So, hindi maganda yung quality of sleep mo. Kung ganun ang mangyayari, so bigyan ka ng mga certain circumstances na normally you would be able to discern it well, or normally, iba yung magiging approach mo, baka iba yung magiging approach mo dito. Ngayon, kung halimbawa, tapos hindi ka pa nakakatulog, so yung mind mo, parang mas nasosolidify yung idea na pag ako ay namatay, makakapagpahinga ako or mawawala yung mga problema ko. Kung nakatulog tayo ng maayos, may isip natin, "Uy, hindi naman, that doesn't work that way." Siyempre, yung problema nandyan pa rin. Pero Opo. for them, hindi na nila nagigets or hindi na nila agad makikita yung way on how to handle their own problems. Kasi ang ano na lang nila, ito siguro mas mabilis na gawain or mas mabilis na way para ma-resolve yung mga problema, which is suicide. So, mas ma-amplify yung suicidal thoughts in that way. Ito naman po, Doc Tiffany, bakit
mahalagang itama yung mga ganitong pinalalaganap na Hello? impormasyon? Ano po ang posibleng maging epekto nito kung paniniwalaan ng publiko na medikasyon ang dahilan kung bakit ginagawa ng isang individual ang kumbaga ang suicide? Okay. Medyo naging choppy po kayo eh. Tama ba pagkaintindi ko? Bakit pa nila ginagawa ito? Tama ba? Bakit po Um, bakit mahalaga po na i-clarify or itama po no yung mga Sorry po, sobrang pinalalaganap choppy na kayo. impormasyon? Wala. Nawala po? Ayun, ulitin ko lamang po, Doc. Bale po ang tanong po kasi ay bakit mahalagang itama yung pinalalaganap na impormasyon na ang antidepressants o iba pang medication ay may kaugnayan sa pagsasagawa ng suicide ng isang individual, at ano po ang posibleng maging epekto kung itong mga ganitong klaseng misinformation ay paniniwalaan ng publiko? Bakit daw po kailangan i-clarify natin yung mga ganitong impormasyon? Yun po kasing statement na oo, totoo na nakakaapekto yung mga medication sa suicidal ideation. Maari pong mayroong itong negatibong impression o epekto o consequence para doon sa mga nagte-take ng gamot. Ipagpalagay na lang po natin na naniwala na yun nga yung dahilan, yung pagte-take ng gamot kaya siya may suicidal ideation, nagte-take siya ng gamot. Paano kung naniwala at ayaw na niyang mag-take ng gamot? Paano po ba natin bibigyang importansya yung pagbibigay o pagtatama ng mga impormasyong ganito? Okay, sige. Magbigay tayo ng usual example from the community, no? I'm sure naman meron kayong kamag-anak na, let's say, merong maintenance medications. Tapos, kesyo narinig daw niya na itong mga gamot na ito ay nakakasira ng kidney or liver. So, ang gagawin niya, ano ba usual ginagawa? Diba, titigil nila yung gamot. Tapos, kung ano-anong herbal supplements yung gagamitin na hindi naman approved for the therapeutic. So we often hear those things eh. Very common 'yon. Tapos ang ending, may stroke, atakihin sa puso, magkakaroon talaga sila ng kidney failure and other illnesses as well. So, dahil lang sa maling impormasyon, dahil sa mga marketing campaigns na hindi responsible, dahil merong isang influencer na nagsasabi na katakutan mo tong gamot na ito, those people refuses to take those medications, which led to an actual illness or worsening of their illness. So, ganun yun, diba? Yun yung usual scenario natin. Yun yung now we translate that to a mental health problem. Ganun din. Narinig ko kasi na, lalo ako magkakaroon ng lalo ako magpapakamatay kapag uminom ako ng ganitong gamot. So, ang ending, ayoko mamamatay, kaya nga ako uminom ng gamot, diba? Gusto ko maging healthy ako. So, iiwanan nila yun. They will be left with their own thoughts and their own feelings. Magkakaroon sila ng distrust sa mga gamot na ito. So, ayaw nilang uminom ng gamot kahit na nakikita naman ng lahat na nakakatulong tong mga gamot na ito. And syempre kapag yung mind mo desidido na hindi ka uminom ng gamot, hindi ka iinom ng gamot. Ang ending nun is if you have those symptoms, babalik yung mga sintomas mo, yung suicidal thoughts na nalabanan na dati ng mga gamot mo, magre-resurface. Meron na naman akong problema, wala nang makakatulong sa akin, baka better off magpakamatay na lang ako. Ganun yung usual train of thoughts kasi nila. So, kung nakikita ninyo, no, because of this misinformation, it leads to further deterioration of health. It leads to false informations, and these false informations can be detrimental to ourselves, to our society. Kasi imagine mo kung halimbawa nanay mo or tatay mo tumigil sa pag-inom ng gamot,
tapos biglang inatake sa puso, syempre magsisisihan. Bakit kasi hindi ka uminom ng gamot? And magiging firm siya. Kasi ayokong masira ang kidney ko. Yun yung ano yun kasi yung sabi sa akin, sabi sa radyo or sabi ng idol ko. Wag daw ako uminom kasi nga masisira yung gamot ko. Uminom na lang daw ako ng ganitong supplements. So pag yung gano'n, okay, there's misinformation. And it will also translate dun sa usual with regards sa mental illness. Wag daw akong uminom ng gamot na ito kasi itong gamot na ito, ang sabi, magkukos ng suicidal thoughts. Or magsusuicide ka kapag umiinom ka ng ganitong gamot. Which is, yan, there is fear-mongering and basically, it vilifies yung mga talagang mga gamot na actually nakakatulong laban dun sa mga ganoong klaseng sintomas. It's Okay. very important that it's very important na maano natin. Kasi imagine mo, what if you're someone na you don't know any better Syempre hindi ka naman expert. Tapos maririnig mo sa TV na, uminom siya ng uminom siya ng ganitong gamot kaya nagpakamatay siya. Ngayon, dumating ka sa doktor, lumapit ka, "Dok, kasi I am having suicidal thoughts." Tapos binigyan ka ni doktor ng gamot na katulad dun sa ininom ni Undersecretary. "Dok, lalo magpapakamatay." Sasabihan ka ni doktor, hindi ka lalo magpapakamatay. Maaaring mag-stimulate siya sa umpisa, pero mawawala din. Pero kasi sinabihan ka ng ganun nakita mo meron talagang namatay. Yun nga. Paniniwalaan mo. 'Di ba? Most people would believe yung kapitbahay. Minsan ganun Yung kapitbahay natin, yung nakikita natin sa TV, and we believe that these things are facts. When in reality, hindi siya nasabi kasi ng mas maayos. Okay. So, instead na paniwalaan mo yung doktor mo whose intent is gumaling ka, mas pinaniwalaan mo itong tao na to na I don't know bakit nila pinipilit na si antidepressant yung reason bakit siya Kung ikaw paniniwalaan mo yun, then hindi ka iinom ng gamot. It will worsen your and it will prevent other people from seeking help. Kasi nga akala nila, ay gusto lang nila akong patayin via suicide kasi nireresetahan nila ako ng ganyan. So natatakot yung mga tao. Instead na makatulong, instead na humingi ng tulong, they would resort to their own means which is let's face it, mas nagiging detrimental sa kanilang kalusugan compared kung lalapit na lang sila sa doktor. Yes. Okay, Doc Tiffany, napakaganda paliwanag, no? Gusto man po namin na pahabain pa itong ating usapan, no? Pero hingiin ko na lang po ang inyong final message po hinggil po dito sa ating naging usapan. So, bago po tayo, sa final message ko, bago po tayo makinig sa mga false information, siguraduhin po natin muna na ang sasabihin sa atin ay pawang katotohanan. Let's do our own research. And syempre, Happy New Year sa ating mga listeners. I'm sure na ngayong bagong taon, lahat tayo, meron tayong mga New Year's resolution. Sana bukod sa pag-goals natin ng healthy body, diet, and exercise, isama rin natin ang ating healthy mind and wellness of our soul. Ayun. Let's learn to discern and let's be kind to others. Okay. Maraming salamat po, Doc Tiffany, sa inyo pong oras at Happy New Year din po sa inyo. Mabuhay po kayo, ma'am. Happy New Year! Thank you! Thank you. Yan po si Dr. Tiffany De La Cruz, psychiatrist po ng National Center for Mental Health o NCMH sa kanyang klarifikasyon dito sa misinformation ng kaugnayan ng antidepressant sa suicide. Magbabalik po ang palatuntunang Warm Heart makalipas ang ilang paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email.
Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Warm Heart. Warm Heart. Warm Heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health. Alamin ang ilang mga self-help tips at makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart. Warm Heart. Nagbabalik po ang palatuntunang Warm Heart dito pa rin po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Kasama niyo pa rin po kami, Bea Gaza de Guzman. At Steph Vicente. Yan, para po sa public service announcement, ibibigay ko na ang mikropono kay Steph. Ayun, mabilisan lang ito. Unang-una ay galing sa mga kaibigan natin sa Makati Medical Center. Sila mismo ang nagpadala sa atin nito para malaman ng ating publiko dahil ngayon ay nakabukas yung red lights. Ano Oo ba nga. ibig sabihin nun? Ibig sabihin po nun ay mababa po no yung blood supply ng sa Makati Med. So, syempre alam naman natin na mahalaga po no ang blood supply lalong-lalo na kapag syempre may kailangan ng mga blood transfusion at sabi nga natin ay ang magkatumbas kasi ng kahalagahan itong physical health at mental health. So, ayan, kailangan po nila ng mga donor. At para dun sa mga gustong mag-donate ay matatagpuan yung Makati Med Blood Bank sa 2nd floor, Tower 2 at open po yan Monday to Sunday, alas 8 ng umaga hanggang alas 10 po yan ng gabi. No, malawak po yung oras, pwede pong mag-donate ng dugo anytime dahil ang isang blood donation kaya pong makapagligtas ng hanggang sa 3 buhay po. Ayan, napakahalaga po yan. Kaya, dun sa mga gustong mag-donate, ayan, punta lamang po kayo sa Makati Med. Samantala, sa ating pangalawang PSA, galing naman sa Your Christian Psychologist. Kayo po ba ay stress? Kayo po ba ay may pangailangan no, ng support system para sa inyong mental health journey? Ayan, nag-o-offer po ang Your Christian Psychologist ng various services para sa inyong mental health needs. Katulad na lamang po ng mental health coaching, psychological consultation, psychological counseling, couple counseling, therapy, kasama po dyan yung psychotherapy at trauma therapy at child-adolescent therapy at psychological assessments. Syempre, pagka psychological assessments, ay dinedetermine po niyan kung kayo po ba ay fit to work, sa school, sa inyong internship. Kasama din po dyan ang neuropsychological assessments, emotional support, meron din sila no na promotional service no na 30 minutes consultation or talk therapy kasama ang kanilang psychologist for only 800 pesos po no. Kaya wag pong mag-hesitate dun sa mga gustong magpakonsulta at i-book na daw ang session no kay Miss Arian na siyang may handle no ng Your Christian Psychologist. Ang number po nila ay 0992-931-9533. Viber and WhatsApp po yan. At matatagpuan ito no ang Your Christian Psychologist dito lamang sa QC. Sa pangatlo nating PSA, patungkol pa rin yan sa mental health services. Galing naman to sa Psych, Counseling and Health Support Services Tanawan City Branch. Ayan, sabi nga nila, Your Mental Health Matters. Sila po ay nag-o-offer ng professional mental health consultation and intervention available face-to-face and online para ma-accommodate no, yung convenience and personal circumstances. Sila po ay matatagpuan sa 3rd floor, Lot 1, Block 2, Philinvest Street, Darasa, Tanawan City, Batangas. Ang landmark po, 50 meters away from Walter Mart, Tanawan. Ang number po nila ay 0954-251-7813. I-book na po ang inyong appointment dahil ang suporta ay lagi pong within reach. At para sa ating panghuling PSA ay galing sa Learning and Development by Mr. HR.
Ayan, dahil marami silang training programs para lamang sa buwan ng Enero. Parang halos araw-araw may training program, no? Katulad na lamang, no? Hindi ko na isa-isahin, pero ang ilan sa mga mapag-uusapan ay performance management system, strategic and tactical recruitment, human resources for non-HR practitioners, organizational structure and design, managing labor issues and cases. Dahil mahalaga yan, no? Kasi syempre ina-advocate natin dito sa Warm Heart din yung work-life balance, no? So mahalaga na merong healthy workplace at ito yung pinopromote ng mga webinar na ito. So ayun, tunghayan lamang yung page ng Learning and Development by Mr. HR para dun sa full list ng kanilang webinars for January 2026 para syempre bukod sa dagdag learnings ay makakatulong pa kayo sa inyong workplace. Yun lamang. Okay, thank you, Steph. Ayun, no, si Mr. HR, ang ganda nung mga topics, no? Lalo na po para sa mga nag-advocate ng workplace mental health. Huwag mo kakalimutan, no, sabi ni Steph, balansehin ang physical health at mental health. So, kung gusto niyo po makatulong sa physical health ng ibang tao, doon sa mga nangangailangan ng dugo, no, pwede po kayong mag-donate dahil naka-negative na yung Makati Med, no. So, I hope po we can help with the blood donation. Okay, so wala na tayong oras, Steph. Magpapasalamat po tayo sa ating mga, syempre, tagapakinig at tagapanood dito po sa Warm Heart ng Radyo Pilipinas World Service at sa ating naging panauhin kay Doc Tiffany de la Cruz, psychiatrist ng NCMH, at syempre dito po sa ating mga nakasama sa produksyon sa Master Control si Leo Magpayo at ang atin pong Warcast operator ngayon si Hiro Lucero. Maraming salamat po hanggang sa susunod na episode ng ating palatuntunang Warm Heart. Muli ito po si Bea Gaza de Guzman. At ako naman po si Steph Vicente at ito ang Warm Heart.